Yung pong ating sasagutin, mga kapatid, ay itong sinagsasaliksik na isang kaanib ng ADD, ang dating daan. Minsan na po nating sinagot ang kanyang mga message. Napakasipag niyang mag-send ng mga katuwiran niya doon sa page ng pag-aralan natin. Sa ngayon ho ay ito po ang kanyang message po sa atin. Ganito, sabi niya, Johnson Amican, hindi ba vision ni Ellen G. White ang 1843 na pumasok si Jesus sa sanctuary, kaya hindi dumating si Jesus? Ayan. So, wala namang question mark. Ibig sabihin siguro ay ito yung kanyang alam. Parang hindi mo maalaman kung nagtatanong siya o sinasabi niya kung ano yung kanyang alam. So, alam naman natin mga kapatid na ito po ay naituro sa kanila ni Brother Eli na yung 1843, yung kapalpakan daw ni Ellen White. Kaya malamang yun ang alam o kaalaman na nakuha ni nagsasaliksik. So, medyo lilinawin ng konti natin ito, Brother Gomer. Yung 1843 daw, ay hindi ba vision ito ni Ellen White na pumasok si Jesus sa sanctuary, kaya hindi dumating si Jesus? So, ganito po yan, mga kapatid at mga taga-subaybay. Bago yung vision ni Ellen White, yung pong date na yan ay nakilala bilang computation ni William Miller, na ang una niyang computation ay 1843, darating si Jesus. Bandang huli ay itinama at naging 1844. At ang ating pong tahasan at tuwirang masasabi po dyan ay sa pasimula nung pagtatakda ng time na yan ay hindi ho kagagawan niya ni Ellen White. Kay William Miller po yan, mga kapatid at mga taga-subaybay. Ngayon, pagdating kay Ellen White, totoo, tama, na pinakita at binanggit yan ni Ellen White, yung 1843 vision niya na yan, para ipaliwanag kung ano ang nangyari at ano ang pagkakamali, no, ng ating pong mga kasamahan na naniwala sa diyan at nag-compute po sa pitsa na yan. Ang ating pong ika nga ay binibigyan ngayon ng kasagutan ay doon po sa kumakalat din na video na si Ellen White daw, sabi ni Brad Eli, ay napakasabang babae dahil binigyan pa niya ng justification yung pagkakamali noong 1843. At ang ginagamit pong sulat ni Ellen White ay itong mababasa po natin sa early writings sa chapter 74 na ganito ang ating mababasa sa statement, no? Ang sabi po rito, the statement to which the critic refers reads thus, no? Sa online mababasa po niyo to, EGWC 342.2. Nakasulat po diyan, I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord and that it should not be altered. That the figures here were as he wanted them. That his hand was over and hid a mistake in some of the figures so that none could see it until his hand was removed.
So ang conclusion ho dito, nadinig na at na alam natin na tinulig sa ito ni Brad Ely, na gagalit siya kay Ellen White eh. Pira mo, ang sinasabi daw ni Ellen White, tinakban daw ng Diyos, no? Tinakpan daw ng Diyos ito para hindi makita. Na parang kinonsinti si William Miller. Kaya galit na galit siya kay Ellen White eh. Ang nagiging problema ho doon ay hindi naman niya alam yung konteksto. So malamang ito ho ang natanggap na impormasyon ni nagsasaliksik. Since na siya po ay kaanib at follower ni Brother Ely, malamang ito ang kanyang alam. So dito ho makikita ho natin na tama na sinabi nga ni Ellen White ho ito yung tungkol sa 1843. Kaya nga sabi riyan, I have seen that the 1843 chart was directed by the hand of the Lord. Ibig sabihin ay talagang ano ito, iginaid ng Panginoon. And that it should not be altered. That the figure, whereas he wanted them, that his hand was over and hid a mistake in some of the figures, so that none could see it until his hand was removed. So, ang makikita ho natin na parang pinalalabas daw ni Ellen White na yung nangyari doon ay tama at kagagawa ng Diyos. Ngayon, para sa konting kaalaman, mga kapatid, yung pong pinapanood na video ni Brad Ely na pinagkukuhanan niya ng pangtuligsa sa atin ay video din ng dati nang tumutuligsa na si Dale Ratzlaff. Yan din po yung kinukuha ng mga iba na mga dating Adventist at ginagawa po nila iyang batayan. So, ano po ba yung binabanggit ho dito ni Ellen White at ano ang gusto niyang ipaliwanag sa puntong ito? Ang sabi niya rito Mrs. White is here referring to the error in calculation of the principal prophetic chart used by the Millerites in the early 1840s that lead them to calculate that the 2,300-day prophecy of Daniel 8:13 to 14 would end in the year 1843. Jewish spring to spring reckoning, whereas the correct reckoning was October 22, 1844. So, ano ang ibig sabihin dito ni Ellen White, mga kapatid at mga subaybay? Sabi ito, tinutukoy niya rito ay yung calculation tungkol doon sa principal prophetic chart na ginamit ng mga Millerites noong 1840s. Sa kanila computation, sa 2,300 sa Daniel 8:14, ay ito'y magdudulo ng 1843 ayon po sa Jewish reckoning. So yan po yung ibig sabihin, pinapaliwanag ni Ellen White kung paano nangyari na una 1843 tapos bandang huli 1844. At kung titingnan pa natin yung explanation ni Ellen White dyan, nagbigay siya ng mga halimbawa na meron pong mga disciples mula sa Emmaus na naglalakad na pagkatapos ni Kristo ay ma-resurrect, magbangon mula mabuhay na mag-uli, ay hindi na nila nakikilala yung kanilang kakwentuhan sa daan. Tapos bandang huli, doon sa verse 21, ay nabuksan ang kanilang mga mata at sa kanilang intindihan. So, ibig sabihin, ay ginamit na halimbawa ito ni Ellen White na nung una, noong 1843, ay may mga pangyayari ding kamukha noon. Katulad nitong mga alagad na naglalakad papunta sa Emmaus. Hindi nila nakilala muna si Kristo. Bandang huli lang nila nakilala. Katulad din po sa mga Millerites na noong 1843, tapos bandang huli ay naging mas naintin nila 1844 na ang ibig sabihin. At hindi lang yon, mga kapatid. Kung papalawakin ho natin yung early writings na yan, ang tinutukoy po ng ating kinikilalang mensahero, si Ellen White,
ay yung pong pagkakamali sa lugar, yung pong pagkakamali nila na akala darating ang ating Panginoong Jesucristo ay kalooban talaga ng Panginoon. Kasi hindi talaga pwede na mayroong makaalam. Hindi pwede na mayroong magsabi, mag-time setting kung kailan mangyayari yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi, kumbaga, tinakpan ng Panginoon. Tinakpan ng Panginoon at hindi na ipinakita talaga na kung kailan ang eksaktong pagdating ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yung nangyari, sapagkat yan naman ikinikilala ng mga Seventh-day Adventist na yung nangyari ng Great Disappointment ng 1844 ay biblical naman talaga yan. Kasi meron pong binabanggit mo sa Revelation, chapter 10 at verse 10. Revelation chapter 10 verse 10. Ayan, galing. Pwede na. Mabilis nang sumunod sa verse. Sabi po rito, at kinuha ko ang maliit na aklat sa kamay ng anghel at aking kinain, at sa aking bibig ay matamis na gaya ng pulot, at ng aking makain ay pumait ang aking tiyan. Tapos sa verse 11, next verse, dyan lang din. Ipindutin mo lang yung sunod na talata. Hoy. Nandyan lang, kasunod. Yun. At sinabi nila sa akin, dapat kang manghulang muli sa maraming mga bayan at mga bansa at mga wika at mga hari. So, ibig po sabihin mga kapatid, ito pong sinasabi po rito na nakita ni John Revelator na maliit na aklat na sabi ay kainin mo doon sa verse 9. Kanin mo at papaitin ang iyong tiyan. Datapwat sa iyong bibig ay magiging matamis na gaya ng pulot. Ito po yung pangyayari noong 1844 na matamis para sa kanila yung pagdating ng ating Panginoon na pinangaral ni William Miller. Marami sa kanila ang na-excite, talagang masaya. Pero pagdating ng date ay mapait sa kanilang nang lunukin ni John yung aklat ay naging mapait. Yun po yung katuparan na tinatawag na Great Disappointment. So, ibig pong sabihin mga kapatid, mga ginigil ng mga taga-subaybay, ay tama at tama lang na mangyari sa kanila ito para magkaroon ng fulfillment itong mga talatang ito. So, may mahaba pong usapin sa early writings mga kapatid, pero hindi natin i-discuss lahat yon. Dahil nga meron tinatawag po silang Doctrine of Age to Come na binabanggit na sinasaway at pinapayaw din ni Ellen White yung mga naniniwala doon sa puntong yon. So, yan ho ang tama, brother nagsasaliksik. Sana ay magsaliksik po kayong mabuti at huwag yung papaniwalaan nyo ay yung sinasabi ng mga nanunuligsa. Mas makinig ho kayo na doon sa talagang may hawak ng at doon nyo i-critics yung aming mga sinasabi kung mali. Huwag ho doon sa kalaban. Mga kapatid at maginigil natin mga taga-subaybay. Ngayon ay ibigay ko kay Brother Gomer yung time para sa kanyang mga additional. And maraming salamat Brother Johnson. So, gusto ko lang i-conclude Brother Johnson na yung 1843 po ay hindi vision ni Ellen G. White. So dapat po ay maging maliwanag po yan sa ating mga taga-subaybay at sa ating mga kapatid. Yung 1843 po, ito ay resulta ng pag-aaral ni William Miller tungkol dito sa Daniel 8, ang binabanggit dito sa 8:14. So basahin siguro natin ito Brother Johnson para magkaroon ng idea yung hindi pa nakakaalam ng tungkol sa bagay na yan. Sa Daniel 8:14 po ay mayroon po kasi tayong mababasang 8:14. ganito. Ang sabi niya rito, at sinabi niya sa akin hanggang sa 2,000 at 300 na hapon at umaga, kung Daniel magkagayoy 8:14. malilinis ang sanktuaryo. Yan. So ito pong talatang ito mga kapatid ay pinag-aralan ng isang Baptist,
liwanagin natin na ito pong si William Miller ay hindi po siya Seventh-day Adventist. Siya po ay kaanib ng Baptist, Brother Johnson. No? Baptist po si William Miller nung kanyang pag-aralan itong Daniel 8:14, itong 2,300 morning and evening in morning. No? At sa kanyang pag-aaral, at nakita naman natin sa kasaysayan, Brother Johnson, na itong 2,300, ito po ay nagre-represent ng year at hindi days. No? So lumalabas, ito po ay 2,300 years. So ito po ay pinag-aralan ni William Miller, kaya po siya nag-come up na kung kailan matatapos itong 2,300 na ito. No? Ayan po yan. Diyan po nanggaling ito, mga kapatid. At ayon sa pag-aaral, kung pag-aaralan po natin ang Daniel, itong 2,300 evening and morning na ito, or 2,300 years, ay nag-umpisa po siya noong 457 BC. No? 457 BC po yan. So, para makita nyo lang po kung saan nanggaling yung 1843. So, yung 457 BC, ito po yung panahon na nag-decree ang ang Persia na umpisahan yung pagtatayo ng Jerusalem. Yan po ay makikita natin sa Daniel, no? Sa Daniel 9, ang talata ay 25. Diyan po 'yon, no? Kung titingnan natin tong Daniel 9:25, sabi niya rito, iyungang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe magiging 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa makatwid bagay sa mga panahong mabagabag. So nung pag-aralan ito po ay nangyari noong 457 BC. At ito po yung umpisa ng 2,300 years. Kaya kung magbibilang ka, mula 457 BC at idadagdag mo doon ay 2,300 years, yan po ay babagsak ng 1844. Pero bakit nag-come up sila doon sa 1843, yung sa unang computation? Sapagkat hindi po nila naisip na yung zero, ano, sa pagdating doon sa 1 AD ay wala pong pagitan na zero, Brother Johnson, no? Ang ibig sabihin, yung pagitan ng BC papunta sa AD ay wala pong zero. Kaya dapat mag-add ka ng isa. Kaya ang nangyari, ginawa ni William Miller yung computation niya 1843. Kaya lang, dahil nga doon sa hindi naman nangyari yung pagdating ng ating Panginoon sapagkat yun ang kanyang hinulaan na 1843 darating ang Panginoon at hindi dumating, ang nangyari dito ay kanyang ni-review uli yung kanyang computation. Ayun po yung nangyari po doon. At doon sa pagkakataon na yon, nakita niya na yung pagitan ng BC papunta sa AD ay dapat mayroong 1. May additional kang 1. Kaya, binago niya yung 1843 patungo sa 1844. At yan po ay maliwanag na pag-aaral po yan ni William Miller. Wala pong kinalaman si Ellen G. White po dyan sa mga computation ng date na yan. Yun po yung dapat nating maintindihan. Kaya yung kanyang pahayag na binabasa ni Brother Johnson, yun po ay sa bandang huli na nung naintindihan na nila kung bakit hindi dumating ang ating Panginoon nung panahon na yan, ay ipinakita nga, Brother Johnson, actually, dun sa vision na pinag-uusapan natin, hindi naman talaga si Mrs. White ang unang nakakita ng vision tungkol dun sa pagpasok ng ating Panginoon sa sanctuary. Hindi po si Ellen G. White ang unang nakakita ng vision po na yan. No? So, yan po yung dapat nating maintindihan. Kaya, yung pagliligaw, Brother Johnson, na ginawa ni Brother Eli Soriano, ay talagang malaki ang naging epekto. Sapagkat, yun nga, sabi mo, unang-una, kung talagang siya ay nag-aral ng history ng Seventh-day Adventist, dapat alam niya ito. No?
alam niya dapat ito kung talagang pinag-aralan niya. Ngayon, kung hindi naman niya alam, abay ibig sabihin, nagtuturo siya ng isang bagay na hindi niya napag-aralan. Ngayon, kung alam naman niya at sinasadyan niyang maliin, abay, delikado yung ganon, Brother Johnson. Ibig sabihin, mayroon siyang ibang purpose sa kanyang pagtuturo. Kaya dapat maliwanag na yung 1844 or 1843, yan po ay hindi galing kay Ellen G. White, yan po ay galing kay William Miller na isa pong Baptist dahil sa kanyang pag-aaral ng tinatawag na 2,300 years kung saan ito nagtapos, Brother Johnson. Ayan.